ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lalaban na si Lilet. Hindi siya papayag na mapunta sa wala ang kayamanan na naipundar ng nanay niya. Hindi hahayaan ni Lilet na makinabang si Renan at mapunta sa wala ang pinaghirapan ni Attorney Mir. Sa panahon na mahina si Era, si Lilet bilang ate ang maninindigan sa karapatan nilang magkapatid. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Tuluyan na ngang na-brainwash ni Renan si Era. Lahat ng taong pinangangaralan si Era ay ginagawa rin niyang kagalit. Kahit si Spanky na noon ay ginagalang ni Era, ngayon ay hindi na. Ang gusto lang naman ni Spanky ay ibigay na lang ang brooch kay Lilet. Binanggit rin ni Spanky kay Era ang tungkol sa malilikom na pera ay mapupunta sa law firm ng fiancé ni Era. Mas lalo nagalit si Era. Sinabi ni Era na walang karapatan si Spanky na pagsabihan siya dahil hindi niya siya kaano-ano at kaibigan lang naman siya ni Mati. Kung patuloy na maniniwala si Spanky kay Lilet, magsama na lang sila at magkampihan dahil hindi naman kailangan ni Era ang dalawa. Napapailing na lang si Spanky sa malaking pagbabago ni Era sa pakikitungo sa kanya na hindi naman dating ganon. Simula nang makilala ni Era si Renan, naging wala na siyang pakialam sa mga pangaral niya. Alam ni Spanky na hindi ito magugustuhan ni Meredith. Samantala, pinayuhan ni Kurt si Lilet tungkol sa karapatan niya sa yaman ni Attorney Meredith. Pinapag-file ni Kurt si Lilet ng kaso. Kailangan igiit ni Lilet ang karapatan niya na isa rin siyang tagapagmana ng nanay niya. Nabigla si Lilet sa mga sinabi ni Kurt. Ayaw niyang gawin yon dahil sigurado si Lilet na magkakagalit lalo sila ni Era. Ayaw din naman sana ni Kurt na magiging malalim ang pagkakagalit ni Era kay Lilet, pero kailangan gawin ito ni Lilet. Alam ni Kurt ang pagmamalasakit ni Lilet kay Era, lalo sa pinaghirapan ng nanay nila. Kailangan gawin ito lahat ni Lilet, alang-alang sa lahat ng naipundar ni Attorney Mir. Ipaglaban niya ang karapatan niya kesa walang matitira sa kanilang magkapatid dahil sa panghuhuthot ni Renan sa mga kayamanan na naiwan ng ina nila. Naliwanagan si Lilet. Tama si Kurt. Kung magagalit sa kanya si Era, maiintindihan yon ni Lilet dahil nabubulagan na si Era sa maling pagmamahal. Hindi nakikita ni Era na hinuhuthutan lang siya ni Renan, pera lang ang habol nito sa kanya. Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si Trixie sa napapansing pambabaliwala ni Era kay Lilet, lalo na ang ginawang pagtataboy ni Era kay Lilet sa auction. Sinabihan ni Trixie si Era na hindi naman pupunta si Lilet sa auction kung walang dahilan. Ang gusto lang ni Lilet ay mapasa kanya ang brooch na may sentimental value sa kanya dahil ito ang paborito ng nanay nila at sumisimbolo rin kay Lilet. Pero kahit yun ay pinagdamot pa ni Era kay Lilet. Nabigla si Era sa pagkakahawak ng kamay ni Trixie sa kanya. Ayaw rin pakinggan ni Era si Trixie. Nagagalit rin siya dito dahil pinagsasabihan din siya. Pinaliwanag ni Trixie kay Era na pakinggan ang side ni Lilet. Naniniwala si Trixie na tunay ang pagmamalasakit ni Lilet kay Era dahil bilang ate at kapatid, ayaw nito na mapahamak si Era. Alalahanin niya, silang dalawa na lang ang nagdadamayan dahil si Lilet na lang ang natitirang kamag-anak ni Era. Nararamdaman ni Era ang pagiging kapatid kay Lilet. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Trixie. Naliwanagan siya dahil kung nabubuhay si Mati, ganun din ang sasabihin nito sa kanya. Dagdag pa ni Trixie, hahayaan na lang ba ni Era na patuloy silang may tampuhan at habang buhay na lang silang ganito? Ayaw ba niya na magkaayos silang magkapatid? Bigyan naman sana ni Era ng pagkakataon si Lilet na pakinggan ang pagmamalasakit nito at huwag ang iisang side lang ni Renan ang tignan. Natahimik si Era. Sa kabilang banda nagdadalawang isip pa rin si Lilet na magsampa ng kaso tungkol sa paghahabol niya sa mana. Pero isang araw, bumisita si Mia kay Lilet na isa niyang kliyente. Tinanong ni Lilet kung iaatras na ba nito ang pagsampa ng kaso sa Kuya Tomas tungkol sa pagkamkam sa lupa nila.
Nabigla si Lilet sa sinagot ni Mia. Naninindigan si Mia, itutuloy pa rin niya ang kaso. Dahil kung hindi, aabusuhin lang din ng kuya niya ang kabaitan niya at sigurado siyang tuluyan nang wala siyang magiging habol dahil mapapasakuyan na niya ang ari-arian ng magulang. Lalo pa ngayon na nalaman ni Mia na wala palang katuturan ng pupuntahan ng pera. Mapupunta lang sa kuya niya ang mapagbebentahan ng lupa at gagamitin sa masama. Hindi pumapayag si Mia dahil naninindigan siyang ipaglaban ang karapatan niya. Sa pakikinig ni Lilet, may natutunan siya sa mga sinabi ni Mia. Natuto si Lilet dahil naiintindihan niya na ang taong naghirap sa kayamanan ay ang nanay niyang si Atty. Meredith. Katulad ni Mia, hindi hahayaan ni Lilet na ang mga naipundar na yaman ng magulang ay pakikinabangan lamang ng mga taong mapanlamang sa kapwa. Magbabago na ng tuluyan ang desisyon ni Lilet. Magsasampan na siya ng kaso. Sinabi niya ito kay Kurt. Hindi rin nagulat si Kurt. Alam niyang maiisip ni Lilet ang kabutihan ng paghahabol nito sa naiwan at pinaghirapan ng magulang. Inaasikaso agad ni Lilet ang mga papeles. Mabilis na pinadalhan ng notice si Era para ipaalam na nagsampa si Lilet ng kaso. Binasa agad ni Era ang papel. Galit na galit si Renan. Talagang nagiging tinik si Lilet sa lahat ng mga plano niya. Ginatungan agad ni Renan ang isip ni Era. Pinaalala ni Renan ang galit na nararamdaman ni Era kay Lilet. Sinabi ni Renan na lumalabas na talaga ang tunay na ugali at habol ni Lilet kay Era. Gusto talaga ni Lilet na harangin ang kikitain nila sa auction para hindi nila matuloy ang bubuksan nilang law firm na magiging yaman nila mag-asawa pagdating ng panahon. Wala talagang pakialam si Lilet sa magiging kinabukasan ni Era. Samantalang si Renan, gusto lang naman niya na may mapuntahan ang mamanahin ni Era at hindi mapunta sa wala. Patuloy ang paninira ni Renan kay Lilet. Mahina naman si Era pagdating sa mga sinasabi at paninira ni Renan kay Lilet dahil mas pinaniniwalaan ni Era si Renan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.